Hello everyone, welcome to our class today. I know you're very excited sa ating klase and it's been a while. So, ngayon tatapusin natin ang lecture natin about the four stages of cognitive development. So, since ang Filipino majors ay not available today because of their request, magkakaroon muna tayo ng online classes. So, ibang klaseng online classes tayo kasi it's a video. But, disclaimer, although mag-video call tayo, um, video call, although this is not a call, this is not a Google whatsoever, magkakaroon naman tayo ng recitation. So, paano tayo magkakaroon ng recitation, Ma'am Dayan? Wala naman kami. So, ang gagawin natin ay very simple lang naman. I have here names ng inyong, para makikita natin. So, meron akong Ravenclaw. So, ayan. Ito yung Ravenclaw. Gryffindor. Letter G. Ayan. Slytherin. Then, ayan, Slytherin. And then Hufflepuff. So, every time, so apat na to, magkakaroon tayo ng mga recitation. Tatanong ko kayo, that's why make sure na every now and then, ay check siya ng mga leaders ninyo. Okay? So, mamaya, i-check nyo kung sino-sino. Dapat may mga recitation kayo na nakalagay dun sa likod ng notebook ninyo. I-monitor natin siya kung lahat ay nakapag-recite. So, kailan ang Gryffindor, kailan ang Slytherin, kailan ang Hufflepuff, kailan ang Ravenclaw. Dapat sabay-sabay kayo na mayroong notes dyan. So, ito. Ayan, sunod-sunod tayo dyan. Parang gagano na lang tayo sinundayan. Now, before we begin, syempre may pa-recitation tayo agad. Ano recitation naman ba yan? Recitation natin for today's video ay magagaling kay sa mga Ravenclaw. So, lahat ng Ravenclaw, I want you to write one sentence summary of what did you learn last meeting. Lahat ng Ravenclaw, nakalagay sa notebook nila, one sentence summary of what they learned last meeting. Okay, now, let us have a review. We have the four stages of cognitive development. Back then, alam na alam niyo na yan. So, from sensory motor stage, from birth to 2 years, pre-operational stage, 2 to 7 years, concrete operational stage, 7 to 11 years, and formal operational stage, 12 and up. As you can see, the sensory motor stage, nakakita siya ng water, pero wala siyang thought bubble. Ganyan lang siya. Wala siyang, kasi sense siya. Siguro nararamdaman niya, basa, hindi siya, pero wala siyang pakialam. Diba? Ganun din naman ang mga baby, nakikita natin, diba? Yung mga baby, wala silang pakialam kung basa or hindi. Kaya nga, diba, they're very messy. Pag kumakain sila ng ice cream, kahit sobrang lagkit-lagkit na yung buong katawan nila, parang wala lang sa kanila. But 2 to 7 years old, their pre-operational stage, water. Right? So may thought bubble na siya. That is a water. Nasa concrete operational stage, for 7 to 11 years old, this one, it's big. Mas konti to compared dito kasi yun nandun sa picture, mas mataas. So, mas konti, mas mataas, mas konti, mas mataas. And then, sa formal operational stage, which is 12 and up, tinitignan naman niya ang philosophy. It is half empty or half full. So, kung anong philosophical mo, nandun nga daw yun, pag daw ang tingin mo daw sa baso ay half empty, ibig sabihin, ano ka daw, napaka-pessimistic mo. Pero pag half full, napaka-ano mo, parang positive ka. So, philosophy, nag-iiba tayo. And sensory motor stage, it is the first of the four stages of Piaget, uses to define cognitive development. Piaget designated the first 2 years of an infant's life as the sensory motor stage. During this period, infants are busy discovering relationships between their bodies and the environment. Researchers have discovered that infants have relatively well-developed sensory abilities, such as seeing, touching, sucking, feeling, and using their senses to learn things about themselves and the environment.
Piaget calls this sensory motor stage because early manifestation of the intelligence appear from sensory perceptions and motor activities. Now, Hufflepuff, this is your chance. Ayan, sa notebook ninyo, kailangan mailagay nyo yung where, what are the different senses na ginagamit ng child during the sensory motor stage. Ayan, sensory motor stage, Hufflepuff. Enumerate nyo yan sa likod ng notebook ninyo. Now, through countless of informal experiments, infants develop the concept of separate selves. So dito, that is the infant realizes that the external world is not the extension of themselves. Infants realize that an object can be moved by a hand, concept of causality, and develop notion during displacement. So dito, nakikita na nila yung object permanence. When we say object permanence, nalalaman na ng mga bata na kahit ito, kunwari, there's an experiment sa mga magulang nila na, yung bata ay, tawag dito, yung bata, alam na niya na kahit wala yung nanay niya dito, nandun naman yun. Tapos pag hindi na siya yung kagaya na parang pagising niya, when the first thing he woke up, iyak siya kasi wala sila, walang tao, mag-isa lang ako. Ganon. Now, nagkakaroon ng object permanence kasi yung susunod naman, pagising nila, andyan na ba yun? Hindi ako iyak. Mas makikita na nila yung nanay nila, hi, good morning, baby, I'm here. Or minsan naman, may experiment naman na object permanence na yung bata, di ba, parang, meron ako nakita na, baka isa-send ko sa inyo yung cucumber, ilagay dun sa lagayan, tinakpan. Tapos umiyak yung bata kasi kala niya wala na yung cucumber. Pero pag tinanggal, ay, pala yung cucumber. Pero pag tinanggal yung takip, tapos binalik yung takip, tapos binalik, tapos binalik. So, nalilito siya. Now, pag lumalaki na siya, alam na kahit takpan mo yan, nandyan yung cucumber. Yan, diba? Now, we have the sub-stages. Meron tayong simple reflexes, first habits in primary circular reaction phase, secondary circular reaction phase, coordination, tertiary, and internalization. So let us start first with the simple reflexes. Now, through countless informal experiments, infants develop the concept of separate selves. That is, the infant realizes that the external world is not an extension of themselves. Now, dito yung nagsa-start siya ng object permanent. Ay, mali pala. Ito pala tayo, sorry. So, sa simple reflexes, the simple reflexes is the first month of life. So, when we say first month of life, ito yung mga birth to 6 weeks. Now, the neonate responds to external stimulation with innate reflex actions. Now, babalikan natin. Innate. Ang bata, pinanganak sila na may id. When we say id, naka-context siya sa atin, talagang we are born with it. Now, during this substage, the child understands the environment purely through inborn reflexes such as sucking and looking. For example, if you brush a baby's mouth or cheek with your finger, it will suck reflexively. So, pag ginanon mo, suck agad. Siyempre, ngayon, wala na yun, Kasi, kaya sila ganon, dahil sanay sila, lahat ng pinapasok sa bibig, kaya nila sinasuck, kasi feeding. Kasi yun lang naman yung source of happiness ng bata, that is their pleasure, and they need that. Kasi pag ang bata, hindi na siya dumede, hindi niya na sinubo, tapos sinak niya, ang mangyayari sa kanya, mamatay siya, diba? And that's a big problem. So ngayon, pag sinak yan, dumede niya. Reflex nila yon. Next one, the first habits ay, the second substage naman is the stage of primary circular reactions. This substage involves coordinating sensation and new schema. Since kanina nag-experiment siya, sinusubo niya lahat, ganon. So, schema nabubuo na, okay, pag sinubo ko tong dede na to, gatas. Pag sinubo ko yung boobies ni mommy, ganito. Parang nagsa-start na siya because of informal experiments. The baby will repeat pleasurable actions centered on its own body. For example, dito, babies from 1 to 4 months old will wiggle their fingers, kick their legs, and suck their thumb. Pero hindi na siya reflexive. Bigla na lang siyang napapaganon yung kamay. No. Gusto niya na yun. Nilalaro niya yung kamay niya, nilalaro niya yung paa niya. Nagkukuya-koy na siya, nagsistart na siyang maglaro. Because they are done intentionally kasi natutuwa na si baby. Kanina, parang
Na-discover lang niya na nakakatuwa pala pag nataas. Pero ngayon, lagi na niyang tinataas kasi na-enjoy na niya. Now, after nun, sa secondary circular reaction naman, next comes sa stage naman na yung babies, ulit na sila kasi pleasurable na sa kanila yan eh. Now, this one, the infant sa Shakespeare, nagsa-start na tayo, yung mga toys ng baby. Now, una, inaano lang niya yung kamay niya hanggang sa na-discover niya, pag may hawak pala siyang rattle, may naririnig siya. Rattle, oh. Ah, ah. So, lagi na niyang ginagawa. Okay? Now, in addition dun sa rattle, isusubo niya. Ganito pala yun. Feeling. Kumbaga, from there, na wala siyang hawak, ngayon nahahawakan na niya kasi nagsistart na yung kamay niya na yung mga fine motor skills niya nagsistart na. Tapos pwede niya nang hawakan to. Now, so the fourth substage naman, 8 to 12 months, is the stage of coordinating secondary schemes. Instead na prolonging interest events, babies now show signs of an ability to use their acquired knowledge to reach goal. So dati sinishake lang yung rattle, but now it will reach out and knock to one side of an object that stands in the way of the rattle. So parang pag kinukuha niya yung rattle, ganun. So children begin a period of trial and error, experimentation during the fifth stage. For example, a child may try out different sounds or actions as a way of getting attention for the caregiver. So may mga iba't ibang cries na siya, na ano na siya. Minsan nagsistart na yung mga bata, they are now playing with their reactions. And the infant who once explored object by taking it apart, now put it back together. For example, si bata, kasi mga bata, dahil nga hindi naman ano yung motor skills nila. So talagang, ngayon, nasa-stock up na niya. So kaya na niyang pagsama-samahan. Next. Now, internalization of schemes. Invention of new means through mental combination. Finally, in substage 6, there is the beginning of symbolic thought. This is transitional to the pre-operational stage of cognitive development. Babies can now form mental representations of objects. This means that they have developed the ability to visualize things that are not physically present na. This is crucial to the object permanence, the most fundamental achievement of the whole sensory stage of development. So, yan. So, balikan natin. Object permanence involves understanding items and people still exist even when you can see or hear them. Okay? So, now, what I want you to do, Gryffindor, to check out, to research, ano-ano nga ba yung mga sample ng object permanence on YouTube? Ano ba yung mga ginagawa ng mga bata na tinitignan yung object permanence? Yun yung i-write nyo sa inyong notebook. So, later, slitherin naman. Learning and remembering naman. Infants and small children can do for memories. Memories. This includes both implicit memories such as procedural, which allows us to carry out tasks without thinking about them. So, kunwari, procedural memories yung nagluluto ka, di ba? Pag nagluluto ka, pag sanay na sanay ka ng magluto, hindi mo na iisipin na, kunwari, lalo na kung sa household ka na puro gisa, o alam mo na agad na bawang sibuyas kamatis. Kahit hindi ka na nag-iisip, bawang sibuyas kamatis. Minsan pa nga, sa hindi mo pag-iisip, ay, hindi pala nilalagyan ng kamatis ang adobo. Kinisan. So, minsan namamali tayo, di ba? So, minsan ganon. O kaya sa pagsasaing, di ba? Minsan, sanay ka na, 3. Ayan. O kaya, pwede rin naman na sa procedural memories, alam mo na parang lagi mo nang inuuna yung baso kasi yun ang tinuro sa'yo ng nanay mo back then when you were younger. Lagi mo nang inuuna na hugasan ng baso, ang ganito, ganyan. Hindi mo na naiisip na number 1, hugasan ng baso. Number 2, kutsara, tinidor. O kaya, minsan, yung iba kasi nagbabanlaw. Yung iba hindi nagbabanlaw. Kami kasi nagbabanlaw. So, naka-imprint na sa utak namin, binabanlawan namin yung mga muna. So, para yung lahat ng yung mumo ng kanin, ng ulam, hindi hahawa. Okay, hindi sila magsasama. Tapos i-arrange mo, tsaka mo ibababa doon. So, hindi mo na siya iniisip. Ano nga ba ang uunahin ko ngayon? Baso
Kutsara? Tinidor? Anong tamang sagot dyan? Ang tamang sagot, yung pinaka hindi mantika. Diba? Kasi syempre nakakatamad kapag mamantika, di ba? Ayaw nating maghugas ng mamantika, lalo na pag ang sarap-sarap ng mga bituka ng baboy, tapos minsan yung baka. Kaso, pag mag-uurong na, nako, ibang usapan na yun. Ngayon, meron tayong tinatawag na explicit memories. Ito yung mga when we consciously remember to an event that happened to us. Minsan bigla ka na lang matatawa. Ba't ka natatawa? May nakakatawa ba? Hindi, may naalala lang ako. Di ba? Minsan may mga ganun tayo, explicit memories, na bigla na lang natin naalala all of a sudden, or kunwari kukwentuhan tayo, ay, oo nga pala, meron akong naalala, diba, nung ganito, di ba? May mga ganun tayo. Now, meron din tayong tinatawag na infantile amnesia. It's the inability to recall events that happened when we are very young. Although there are times na parang lumadating sa point natin na, teka, nangyari sa akin to dati Parang naaalala ko to. Minsan may mga ganun tayong moment, di ba? Pero, madalas, nakakalimutan na natin. Kasi meron tayong infantile amnesia. Hindi na natin maalala yung mga dating nangyari nung baby pa tayo. It's not just because masyado pa tayong bata. No, number one cause, masyado pa tayong bata ng mga panahon na yun. Now, language and development. Infants and small children can do form memories. So, ayan na na-discuss na natin. Now, stages in the first language acquisition. Akala nyo, may mga pre-talking stage din tayo, yung cooing. Sabi ni Bollinger, pre-talking stage or cooing is the vowel-like sound responding to human sounds. More definitely, turns head, eyes, seem to search for speaker occasionally, some chunking words. For example, si Miles, at the age of 4 months, demonstrating cooing stage. He's producing vowel-like sounds, especially the back vowels. Oh, okay. Oh, So, puro ganun lang. So, start na yon ng pre-talking stage. Now, medyo mahirap sa kanya i-produce yung E. Oh, ay, gano'n. Nahihirapan na siya nun. Now, medyo nahihirapan pa siyang i-produce yung B, P, M. Hindi pa siya masyadong nakakapag-produce nun. But sa babbling stage, ito na. 6 to 8 months. Babbling is the sounds which infants produce as consonant-vowel combination. The sounds which are produced by infants but not all speech sounds, kagaya ng mama, dada, baba, nana. So, yon. Naalala ko dito si Joy Spring. Sabi niya, paano masisigurado na ikaw yung unang sasabihin, na mama yung sasabihin ng anak mo? So, ginagawa niya, mama, mama. Tapos, pakita niya yung picture ng tatay niya. Father, father. Tapos, mama. Picture naman niya. Mama, mama. Pakita niya yung picture ng tatay. Padre Salvi. Padre Salvi. So, she's making it complicated. Para talaga ang unang word. Siyempre, joy yan sa magulang na yung first words ni baby would be mommy or daddy. Kaso, paano kaya kapag ang first words ni baby ay yaya, papa? Nako, okay. Pag problema yan pag ganon. Now, holophrastic stage naman is 9 to 18 months. Promptly define holophrastic from holo, complete or undivided, plus phrase or sentence. So, holophrastic is the children's first single word which represent to a sentence. Children using one word to express particular emotional stage. So, one word pero madaming ibig sabihin. Now, kunyari si Debbie recorded the words she had pronounced during the 8 months. This was adi. Ibig sabihin daddy. So, yun ang holophrastic stage. Kasi, yun yung kaya niya pang i-pronounce. Now, the two-word stage naman is the mini-sentence with semantic relations. As Fromkin states that children begin to form actual two-sentence with the relations between the two words, showing definite syntactic and semantic relations and the intonation contour of the two words extending the whole utterances rather than being separated between two words. Now, nag-try na din siya sa two-word stage na mag-produce ng sound na j, p, b, d, t, ma, na.
So, yan. Nagsistart na siya niyan. Now, next one is the telegraphic stage. Now, marami sa atin, during the 24, 30 months, siguro, ay, alam ko po yan, ma'am, Telegram. Ngayon, marami ang naka-Telegram sa atin. So, through various reasons kung bakit kayo naka-Telegram. Now, ngayon, para siyang application, para siyang Viber, para siyang WhatsApp, KakaoTalk, na like, instant messaging siya. But, before, hindi. Kasi dati, nung mga, hindi naman sinaunang panahon, kailan lang naman din kasi nagkaroon ng phone, lahat talaga snail mail. And, matagal bago mag-snail mail kasi tinitimbang pa yung snail. Alam niyo ba, tinitimbang pa yon, tinitimbang pa yung snail mail. Tapos, marami siyang pinagdadaanan. Yung ngayon, yung mga parcel natin sa Shopee, parang may kumukuha na dun sa seller, di ba? Tapos dadalhin. Pero, ang snail mail, hindi. Dadalhin mo siya dun sa pinag-aanuhan ng mga sulat. Ida-drop mo siya doon. Sa ibang bansa, maraming drops. Pero dito, sa atin, nasa post office lang. So, doon tayo pupunta. Tapos, pag dadalhin pa siya ng ibang tao, so matagal na proseso. Umaabot siya ng 1 buwan, lalo na sa labas ng bansa. Kasi iba naman yung proseso nila. Ngayon, may mga iba tayong balita na hindi naman pwede na 1 buwan bago makarating. So, gumagamit tayo ng Telegram. Ang Telegram, per word yung bayad. Pero, mabilis siyang makakarating. Pero, hindi pa din siya kasing bilis ng phone, syempre. So, ang nangyayari, kunwari, may balita dito. And of course, hindi naman kayang magbayad basta-basta ng yung long distance call. So, medyo mahal makibayad. So, ngayon, Telegram, binabayaran mo yung word doon. Kunwari, may namatay sa family. Kunwari, namatay ang tatay. Pag sin-mail mo yan, 40 days, doon palang malalaman ng ate mo, ganun, or kuya mo, or ng mommy mo, na namatay ang tatay. So, ngayon, ang ginagawa nila, nagte-Telegram. Pero kasi, syempre, babayarin mo per word. So, ang ginagawa nila, shortcut nila, patay, tatay. So, yun, tatawag na po, diba? So, ganun yun nangyayari. Now, my dear students, sa bata, telegraphic stage is merely descriptive term because the child does not deliberately leave out non-content words. Now, magiging parang sentence-like siya. Pero kulang-kulang siya. Pero naiintindihan na natin siya compared dun sa baby, sa cooing stage. Later, multi-word stage naman, according to Bollinger, at this stage, it is the fastest to increase the vocabulary. Many new additions na. So, dumadami na yung words. Now, before tayo, Slytherin, kindly enumerate the 6 stages in the first language acquisition. Ayan. Yan ang task nyo, Slytherin. Lalagay nyo sa inyong notebook. Now, for the language, balik tayo ulit dito. For the language acquisition device, my dear students, ang isang tao, they have the capacity to learn new language. All of them would know new language. From Noam Chomsky, sabi niya, isang innatist theory. Innate, which means sa loob natin. Naniniwala si Noam Chomsky that we have a language acquisition device sa ating brain. Because children have an innate knowledge of the basic grammatical structure that is basis to all language. So, meron tayong tinatawag na the universal grammar. Sabi niya, ang isang bata, kaya niya matutong magsalita kahit anong lengguwahe basta i-expose sila. We have the capability, unless may mga congenital problems tayo. But, there is a critical period, which is essential siya for the first language acquisition. Bakit? Kasi kapag yung bata hindi nakaano ng critical period, pwede siyang hindi matutong magsalita. Ay, diba? Grabe yun. So, paano pag hindi siya natutong magsalita? Kunwari, hanggang 7 years old lang sila talagang active. So, pag hindi niyo siya kinakausap ng hanggang 7, mahihirapan siya magsalita. Lal explains how children when exposed. Na-discuss ko na sa inyo. Just wait. Now, we are in the social-emotional development of infants and toddlers. Malapit na tayo matapos. Okay. Now, ito, attachment theory. Attachment theory focuses on relationships and bonds between people, including those between a parent and child and between romantic partners. Now, as you can see, lahat tayo may na-attach tayo sa isang tao. Lagi nga nating sinasabi, may mga taong madaling mahalin.
And not that necessary na yung tao na yun kailangan love interest natin. But pwede rin naman sa friendship. Madali silang makasama, madali silang makisama. So, madali tayong na-attach. Now, gaya na sa atin na na-attach tayo sa isang tao because of caring, because of common interest, ang mga bata din, rooted sa atin yon na na-attach sila. There are different stages of attachment. Meron tayong 4 na stage na attachment. Number 1 is pre-attachment. Pre-attachment is birth to 6 weeks. Dito, wala namang attachment ang bata. Hindi sila, kahit sino pwede mong kunin. Kaya nga yung mga time na to, ang nakakatakot lang ay baka mamaya mabagsak natin yung mga bata. Di ba dun tayo natatakot? Pero sila, sama lang sila ng sama sa atin. Okay lang sa mga bata yon. Pero, sa 6 weeks to 7 months, may indiscriminate attachment na sila. Infant begins to show preferences for primary and secondary caregivers. Medyo, na siya, parang naalala nyo yung kay Luis Manzano at saka si Peanut. Medyo may preference na siya, mas gusto niya si Jessie, di ba? Niloloko siya ni Luis Manzano, anak, nakigawa din ako sa'yo. Diba? Hindi lang pwedeng si mami. Pansinin mo ako. Ayan. So, lagi siyang niloloko. And then, discriminate naman is 7 months. Infant shows strong attachment to one specific caregiver. So, mas lalong nagiging attached yung isang bata dun sa primary caregiver niya. Kaya minsan, di ba, pag umiiyak yung bata, binuhat na nung, kunwari, ang nag-aalaga, binuhat na ng ate. Ayaw pa din. Binuhat na ng daddy. Ayaw pa din. Pero nung binuhat na nung nanay, go, push. Diba? Now, next naman is 10 months plus. Multiple attachment naman yung tawag doon. Growing bonds between caregivers. Ito, dumadami na yung mga nakaka-attach sila. Minsan, di ba, pag nilaro natin yung bata, kagaya ko, alam nyo, hindi talaga ako mahilig sa bata. Pero minsan, pag napagtripan ko yung mga bata, bongga sila. Talagang lapit ng lapit sa akin. Tapos, dito rin sa faculty room, ang dami ding bata dito na dito pumupunta. Sabi ko, bakit ba dito pumupunta itong mga batang to? Kasi mukhang laruan yung puro kakulay pink. So, puro daw mukhang laruan. So, minsan, nagkakaroon tayo ng ganon. Now, ulit tayo. Recitation tayo sa likod ng notebook ninyo. Ravenclaw, what are the 4 stages of attachment theory? Okay? 4 stages of attachment theory. Yun. Now, temperament naman ng mga bata. Now, ang isang bata, may mga different temperament sila sa ugali. When it comes to activity, may mga energy level, may amount of energy level ang isang bata. May mga bata na energetic, may mga batang sedentary. When we say energetic, active sila na yung in motion sila, ayaw nila nung nakatahimik lang sa isang lugar. Ito yung mga mahirap bantayan kasi gusto nila lakad ng lakad, gala ng gala, or talagang, ano ba anak? Sabi nga, may nakita nga ako, nasawa na akong magbantay. Pinasadyos ko na lang yung anak ko kasi umaakyat, kung saan-saan, yung mga toddler, ayun. So, bahala na lang si guardian angel. Kasi nga, hindi daw niya makontrol yung anak niya. And there are children who prefer stationary activities and may be slow in moving. Sa regularity naman, may mga bata na predictable at variable. May mga batang predictable, which means, sila yung mga bata na alam mo na, okay, aantokin na to, may oras. Alam mo kung anong oras sila magsisleep, alam mo yung oras na nila na magugutom. So, may consistent schedule. Yun yung importante din minsan sa pagpapalaki ng bata, na may consistent schedule sila. Lalo na pag nagtitraining ka sa potty training. Kasi, di ba tayo sa atin, kahit kumain tayo ng medyo ng midnight snack, okay lang. Kasi, pag nawiwiwi tayo, napupupo tayo, alam natin, hindi tayo pupupo at wiwiwi sa kama. Pero sila kasi, hindi pa nila alam yung bodily functions nila. So, unless gusto mo na mapanghi yung kama mo hanggang sa matagal-tagal, o kaya gumastos ka ng diapers, diba? Siyempre, anuhin na natin na turuan sila mag-potty training.
So, kaya kailangan yung mga pagkain ng mga bata, may tama-tama yung tulog, hindi dapat nasa oras, para hindi ka na nagda-diapers din. Now, initial reaction to new people and situation. May mga ibang bata, ang bilis nilang maka-adapt sa environment. As in, may bagong tao, tapos lalaro sila agad, magpe-play sila, magpapakita sila ng talent. Tapos meron namang mga hesitant, which is ayaw mabakbak sa nanay. Nako, iyak ng iyak. Yan yung mga nakakainis. Pero normal naman yan kasi hindi naman lahat ng bata na comfortable sa mga bagong environment. Meron din naman tayong bata, when it comes to the adaptability, they can easily adjust to changes. Very accommodating sila sa mga different changes ng routines, ng activities, ng environment, pero may mga iba naman na resistant. At talagang they're very upset, ayaw nila na naiiba-iba. Now, next naman is the intensity. There are the emotional response to events. May exuberant, merong lethargic. O, di ba? Isipin na lang natin ngayon, meron tayong OA, meron din tayong nonchalant. So, may mga bata na lahat ng OA sa reaction, as in sobrang saya. Parang yung mga anak ni Melay Cantiveros, di ba? Parang, I love chicken nuggets! Yeah, may ganon, di ba? Oh, this is my favorite, I love chicken nuggets. May mga iba naman na kagaya nung ng mga bata na wala kasi ko masyado nakikita na may nangyayari na sa bahay. O kunwari si Allison, kung bata siguro si Allison ni Swall Loud, although medyo may edad na yun na, okay, alright, okay. May mga ganun talaga. So, para lang yan yung mag-ina si Small tsaka si Allison, di ba? Magka OA sila, tapos si Allison ay hindi. So, may mga exuberant, may mga lethargic. Mood naman, typical, emotional, meron tayong positive and negative. May mga madaling i-please, ayan, yung mga positive yung mood lagi, madaling i-please na children. At meron din namang mga children na negative ang outlook nila. Medyo lagi silang kontra, pero parang ayaw lagi, ayaw. Distractibility, nako, Diyos mio, ability to focus. Hindi lang tayo, of course, lalo na yung mga bata, ano sila sa pag-focus. Iba sa kanila, attentive. May iba, sidetrack. So, kagaya ko, ako actually, sidetracked ako lagi. Kunwari, gagawa ko ng lecture sa inyo. Sabi ko, okay, gagawa ko ng lecture. Pero kailangan, meron akong Netflix na background. Background ko lang naman yun eh. So, habang nakatapos na yung isang oras, wala pa rin ako makitang background. Tapos sabi ko, parang masarap yung snacks. No? Kakain para habang gumagawa na lecture, di ba? Ganado ka kasi kain ka na kain. Ayun, nagluto ako. O kaya misa pumunta ako ng Robinson. Malapit lang kasi sa amin yung Robinson na market. Nakabalik ako. Napagod ako ng konti. Pero may snacks na ako. So, leto na. Parang ang dumi ng kwarto ko. Pero nung hindi naman ako gagawa ng lecture, madumi pa din siya. Pero parang ang dumi. Ngayon ko napansin, parang ngayon ako nagka-energy na maglinis. O, yan. So, may mga ganon tayo. At hanggang sa inabot na ako ng alas 12, wala pa akong nagagawa. So, may mga ibang bata that they are focused, heavily focused sila. They're very attentive, and meron din naman na madalas na sidetrack. Persistence and attention span. There are the ability to stay with an activity. There is an immersed, as in sobrang sila sa activity, pero may mga iba naman na disinterested. So, hindi nila kayang magtagal ng sobra nakakaano dun sa magkakaisip ng mga bagay-bagay. Ayun. Next is sensory threshold. Reaction to sensory stimuli such as texture, touch, brightness, volume, and taste and aroma. May mga ibang unaffected. May iba naman na irritated. Yung parang konting pagbabago lang sa sensory na parang, so, may mga ganon bata. Now, ang sense of moral self naman is the awareness of the existence of moral standards. So, iba-iba yan. Sabi dito, it's very important, there are children who are not capable of self-evaluation and self-description and don't have the capacity to experience sense of shame and remorse. Moral behavior cannot occur when children do not recognize themselves as a social beings. Who, of course, meron tayong mga standard. So, sa infancy, early infancy, by the way, sorry, para sa dalawang section. Ayan, sa Hufflepuff and Slytherin, kindly enumerate 3 temperaments and
three temperaments ng isang bata. And, kunwari, sensory threshold, unaffected versus irritated. So, tig 3 kayo. 3. Yeah. Now, um, sa development of emotions, minsan, toddler, infants express of shame, embarrassment, and, teka lang, sorry, dito pala tayo. So, early infancy, birth to 6 months, it is not clear whether infants actually experience emotions or adults using adult facial expression. Kunyari sa 6 to 10 weeks of social emerges, natutuwa ba sila? Natatawa ba sila? Or ginagamit lang natin yung akala nating natatawa kasi ah, na mukha siyang nakatawa. 'Di ba? Minsan may ganon. 6 to 10 weeks of social emergence usually accompanied by other pleasure-seeking actions and sound, including cooing and mouthing. So, laughing, peekaboo are part of the cognitive development. Toddler naman, 1 to 2 years, infants express emotions of shame, embarrassment, or pride. Toddlers know how to express their feelings verbally, regulate emotions, and express it using the language. And they start to learn empathy. You know, yung anak ng pinsan ko, nasa dalawa sila magkapatid. Si kuya niya ay parang, ano pa, syempre, yung mga panganay talaga, lahat ng emotion nasa kanya. So, umiiyak yung pamangkin ko, iyak siya ng iyak. Tapos yung 4 years old yata yung pamangkin ko, or 5. Tapos yung kapatid niyang 2 or 3 years old, nakatingin sa kanya, tapos tinatap yung back niya, gano'n. Pinapatahan siya. So, they can now, may mga empathy na rin sila. Now, Erickson's psychosocial theory, sa hope ang virtue ng trust versus mistrust with 0 to 1 year old, and autonomy versus shame and doubt, ang virtue ay will. Toddlers 2 to 3 years old. Now, for Gryffindor, what I want you to do, what are the different virtues of toddlers, the 2 virtues of toddlers according to Erik Erikson. And now, takeaways for today's lesson ay, I want you to write on your notebook, what did you learn today? Just one sentence. Of course, make it complete. What did you learn today? Now, announcement din, next week we shall have a quiz sa lecture 3. Kaya kung hindi kayo nakinig nito, hindi nyo malalaman na may quiz tayo next week. So, hindi ko sasabihin sa inyo, kailangan nyong makinig ng video na to kasi nandito lahat ng announcement. So, yun lang. See you. Bye-bye. Stop recording.